tuloy sa ating pong series on real faith. Kasi po, ito po yung napakahalagang aralin dahil ito yung nagtuturo sa atin paano mabuhay na may katalinuhan ayon po sa aklat ni Santiago. Now, bago ko ituloy, gusto ko lamang po munang kwentuhan kayo. Noong 1938 po, itong si Orson Welles ay nag-perform po ng isang radio dramatization ng War of the Worlds. Kumbaga, sinasabi po niya na nakarating dito ang mga Martians. Ito po ay fiction, hindi po ito totoo. Pero as he was dramatizing it, talagang naniwala po yung mga tao. Hindi po nila alam na hindi yun totoo. Kaya thousands panic, as in families, as in flee homes to escape. As in talagang takot na takot sila. Yung mga churches po, punong-puno ng mga tao. Yung mga police stations were overwhelmed. As in, naapektuhan sila, sinasabi sa radyo, wala itong sandata ha, wala itong pagsabog ng anumang bagay. Ito ay simpleng mga salita na sinasabi lang sa mikropono. Ganon ho ang kapangyarihan ng pananalita. Kumbaga yung mga words ho natin. Now imagine we Christians being the salt and light of the world. Kung tayo po ay maka-impluwensya ng tama dahil lang sa ating mga pananalita, imaginein po ninyo anong klaseng bayan ang meron tayo. Alam niyo kung bakit ko nasasabi ito? Kasi po, itong bansang ito talagang punong-puno ng negativism, yung negatibong mga pananalita. Di ba? Bata pa lang tayo, pag tayo po ay binibiro-biro, tatanungin pa sinong kamukha mo, di ba? Tatay o nanay? Mga ganun, narinig niyo po yan, Pag sinabi, si tatay, kaya ka pala pangit Ganyan. Diba? Agad-agad yun, nakadikit yung kapangitan, yung negatibong mga katangian. Kaya naman, yung epekto sa atin, parang lahat tayo trying hard na parang pagpaganda na magpaganda, na parang hindi tayo confident sa ating mga itsura. Di ba? Naintindihan ko rin kasi yan, din naman ang tawag sa akin. Baluga, nog-nog, pangit. Sanay na ako nun. Pero, buti na lang merong Diyos na nagbago ng pananaw na nagsasabing, hindi ka pangit. Huwag kang maniwala sa kanila, sila yung mga sinungaling. Bakit? You are fearfully and wonderfully made. Amen? Na dahil doon, nagkaroon ka ng confidence. Isipin mo naman, paano ka naman sasagot sa eskwelahan kung tataas ka palang ng kamay? Pangit. No, ang hirap na magkaroon ng tapang na magani. Kaya nga napaka-importante. And kung mababago natin ang atmosphere ng bayan na ito at maging tama yung ating mga sinasabi, hindi lamang politically correct, kundi biblically correct. Di ba? Sa totoo lang, mismong namumuno na sa atin, negatibo na. Sabi, wala nang bayang madadatnan sa 2028. Nung narinig ko pa sa anong klaseng bukasan yan, di ba? Paano mo naman haharapin ang 2028 kung wala nang pala pag-asa? Papayag ka ba? Bakit tingnan mo nga yung katabi mo? May pag-asa pa ba? Pag nakita mo yung katabi mo, mali siya. Ito palang pag-asa Di ba? Bakit? Kasi dito pala nakita ko na yung pagbabagong sa bahay namin. Nakita ko nagbago to Ang laking improvement to sa bahay namin Ito, ang laking improvement ito. So, may pag-asa kami. Amen po? So, doon pa lang makikita natin kung gaano kahalaga mga bagay nito. Kaya lamang tayo nawawalan ng pag-asa. Kasi nga, ang dami na ngayon maling pananampalataya. Kasi kung tama yung pananampalataya natin, tama tayong ilaw at asin. So magkakaroon tayo ng lasa, magkakaroon tayo ng liwanag. Tama po ba? Kaya lang, marami ngayon nagsasabing Christian sila, pero hindi talaga nila naiintindihan. Yun ang sinasabi lang, yung faith na daladala nila, licentious faith. Anong ibig sabihin licentious faith? Sabi ni Jude, half-brother ni James. Brother ni James, half-brother ni Jesus. Ano sabi niya? Certain persons have crept in unnoticed, nakapasok siya sa mga Christians. Sabi niya, those who were long before marked out for this condemnation. Ungodly persons who turn the grace of our God into what? Licentiousness and deny our Master and Lord Jesus Christ. Para sabi nila, alam namin, ligtas na kami by God's grace, by faith. Kaya naman, hindi na namin kailangan magbago. Kaya,
Okay lang yung buhay na magulo. Okay lang yung buhay na naninira ng kapwa. Okay lang yung buhay na nang-iimpluwensya sa dilim. Okay lang yon, hindi masama yon. Yun ang sinasabi nila. Kasi total, ligtas na tayo eh. Hindi. Ang Kristyanismo, nakipag-isa ka at kinilala mo si Jesus bilang your Lord and Master. Eh kung Lord at Master, yung ayaw niya, hindi na natin babalikan. Amen po? Kasi siyempre ayaw niya yun. Ba't ko babalikan? Nakipagbati na nga ako. Kaya yun ang sinasabi niya. Kaya may mga taong ganyan na parang nasobrahan naman na mali yung kanilang intindi sa grace. Kasi ang biyaya ng Diyos, hindi lang ito nagligtas sa atin. Nagbigay ito ng kapangyarihan to say no to ungodliness. Di ba? Kaya nga yung kinikwento ni Sir Harold, hindi madali yun. Hindi mo kayang magtanggal ng mura. Laki ako sa Marikina, simula, gitna, hanggang sa dulo ng sentences, laging may kasamang mura. Damay yung nanay ng kausap ko. Alam niyo yun, di ba? Alam niyo yun, laging damay yan, imposible, hindi. At tanggap yan. Sa totoo lang, pag nagmumura ka, may dating ka. Ganun ang aming isip. Yan ang aming isip, parang, wow, iba tapang nito. Iba ang kapal ng yon. Diba? Parang, kasi nga nagmumura yun hindi ko maalam na mali. Sa totoo lang, huwag nyo lang ipagkwento sa Kristan pa ako noon. Kaya naman, pinupukpok ko yung labi ko pag napamura ako kasi nakakahiya sa pinagsisilbihan mo di ba? Pag nagmura, pukpok ka pa sa labi. Wala, hindi nawawala. Na magalang labi ko hanggang ngayon, hindi na nga umimpis Di ba? Kakainis naman to. Bakit? Wala akong kapangyarihan nun Pero yung pag ayos ka na sa Panginoon, meron ka ng Panginoong pinagsisilbihan, meron ka ng dapat nagtumitingin sa'yo, uy, mali yan sinasabi mo. Oo nga po pala, salamat po. Di ba? Nakuha ninyo? Now, hindi lang yon. Ito naman, nasobrahan. Yung iba naman, yung mga bawal yan, bawal to, bawal yan. Kasi lagi iniisip nila, uy, Christian na ako, bawal yan, bawal. Puro bawal naman. Parang kung pag hindi mo ginawa yan, hindi ka sa Panginoon. Naalala ko tuloy na nasa Visayas ako noon, may nagtanong, hindi ko alam, babae kasi, hindi ko alam, may pastora sa panahon nila. Sa pananiwala, may pastora. Nagtanong, sabi niya, Pastor, can I ask you a question? Sure. Sabi niya, is it okay for a pastor to wear bathing suit? Yun ang tanong sa akin. Sabi ko, swimming bathing suit? Sabi ko, depende. What do you mean? Pag lalaki, parang di maganda tingnan Kasi pastor may nasa isip ko lalaki, pastor. Hindi. Ikaw naman, pastora, tulad ko. Sabi ko, syempre naman, sabi, ano ba yung dahilan kung bakit na-invento yung bathing suit na yan? Kayo, alam nyo ba? Di ba, para safety. Para makalangoy ka ng maluwag at talagang safe ka. Pero kung yung bathing suit mo ay parang masabit lang sa dahon, matatanggal na, hindi na safe yun. Hindi ganong klaseng bathing suit. Di mo natanggal yun. Di mo alam kung tatakip mo. Paano ka palalangoy niyan, di ba? Yung iba naman, ang ginagawa, lumalangoy, nakasaya. Pero yun mo, nakasaya. Sabi ko, delikado yan. Sabi ko, hindi mabuti yan kasi lumulutang yan Di ba? Kung lumutang yan, malangoy, tapos may sumisisid. Di akala pa higanting jellyfish ka, di namatay pa yun. Di ba? Kaya, minsan, yung legalism ba na parang ito dapat ganyan. Walang ganon kasi ang kaligtasan natin has nothing to do with our efforts. Kaya nasabi ng Bible, nevertheless, knowing that a man is not justified. Hindi siya, yung word na justified dito, parang yung sa legal term na napawalang sala, declared not guilty. Nasabi nga not justified by the works of the law. Hindi siya napawalang sala dahil sa pagsunod niya sa batas. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kahit kami, sabi niya nga, kami, Hudyo na kami, we have the law. Even we have believed. Kami mismo, naniwala rin kami kay Jesus Christ para kami ay mapawalang sala by faith kay Kristo, hindi sa gawa ng pagsunod sa batas. Since by the works of the law, pakinggan niyo, dahil sa pagsunod sa batas, no flesh, walang tao na mapapawalan sala. Kaya sinasabi niya na dito, hindi yung mga bawal, kundi talaga bang yung pananampalataya mo, naintindihan mo, biyaya ng Diyos na ligtas ako. Kaya out of that gratitude, in love ka kay Lord to follow what He wants.
Naintindihan po natin? Kaya naman, tinuloy pa, iba naman, yung pananampalataya, lalong patay. Yun ang idea ng last week, di ba? Sabi nga, even so faith, it has no work, is dead, by being by itself, as in patay. Ngayon, wala kang aasahan pag patay yung pananampalataya. Parang ganito. Tayo po by nature as tao, pag nag-mature tayo, lalakad tayo with our 2 feet. Tama ba? Tama? Nakakita ba kayo ng mga kaedad ko na ang lakad pag ganyan? Di ba? Hindi, di ba? Hindi maayos. Now, nung pinanganak tayo, halimbawa, baby, patay. Can you expect that na maglalakad ng with 2 feet? Obviously, hindi. Patay niya Tama? Pero kung buhay yan, maaring sa una, gagapang muna yan. Dito muna lalakad yan, gagapang yan. Tapos mamayang konti, 4 na ang gagamitin. Tapos hanggang sa 2 na, pero patumba-tumba pa. Tapos biglang, makakalakad na ng diretso. Kahit na matanda na, nadadapa pa din. Ang punto lang, progression, naaayos. Dumating siya sa kadapat niyang kalagyan. Ganon din ang Christian life. Hindi naman, wala namang pinanganak siguro dito na pagkalabas pa lang sa tiyan ng nanay, naglalakad na ng diretso, no? Meron mang ganyan? Wala, di ba? Kaya ganon din sa Christian life. Kaya minsan, alam mo na Christian ka kasi mula sa paggapang, tatayo at tatayo ka isang araw Kasi buhay yung faith. Yun ang nature ng faith. And ang ganda nito, yung faith hindi natin inimbento. This faith is authored by Jesus Himself. And He alone can perfect it. Kaya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Ang ganda, di ba? Parang expected yun. Kaya pag yung tao, parang walang nangyayari sa buhay niya. Walang pagmamahal sa Diyos. Walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Walang kagana-gana sa pagsamba. Alam mo na walang buhay yan. Kasi ang taong patay, hindi magugutom yan sa bagay na kinakain ng isang taong buhay. Tama? Ngayon, pagka nature niya, buhay, hahanap ng gatas yan. Hanggang sa pag-imak yan, hahanap na ng solid food yan. At maghahangad yan na mapalakas ang kanyang pagkatao. Ganon din sa espiritu. Mayroong pag-uhaw Mayroong paghanap noong pagkain. Are you following? Kaya makikita nyo sa mga anak niyan. Hindi ko ako nag-aatin dito dahil kasama nyo lagi. Madalas kinakalagkan nyo. Walang mangyayari yan. Pagdating doon, kumanta ka. Walang hanggan. Parang wala hindi niya gets. Bakit? Walang buhay. Pero kung may buhay yon, hindi mo yan pipilitin. Lalabas at lalabas yan. Amen po? Hindi mo nga babantayan Hahanapin at hahanapin niya yung magpapabuhay palalo sa kanya. Kaya yun ang nangyayari. Kaya nga minsan, tuloy, yung buhay, hiwalay na hiwalay. They profess to know God. Sabi na, kilala nila si God. Pero yung kilos nila, tinatanggi si Jesus. Tinatanggi si God. Being detestable and disobedient and worthless for any good deeds. Bakit worthless? Patay Walang gana, walang saysay, wala yung, walang kabuhay-buhay. Wala nang gamit. Yun. Kaya nga sabi ni Jesus, gusto nyo malalaman nyo sa bunga. Siyempre, pag ang puno, kung si Jesus ang puno at ang Diyos ang hardinero, tayo ay nakakabit lang, sigurado magbubunga yan, sabi ng Panginoon. Pero again, as I've said, yung bunga hindi naman agad hinog pero magbubunga. Pero pag walang bunga, akala lang natin nakakabit tayo, hindi pala. Yun ang malungkot. Kaya sabi ni Lord, kaya sa huling araw, makikita mo yan. Sabi na, Lord, parang close ba? Kasi pag inuulit, close yan Habing ganon, will enter the kingdom. But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Kaya napakahalaga sa atin na yung ating eternity na na-experience ay meron pong closeness sa Diyos. Yung dito, yung na-experience mo si God. Kaya kahit sabihin mong godly ka, hindi mo naman na-experience si God sa pang-araw-araw mong buhay, kalimutan mo na yung langit. Hindi yan totoo. Kasi dapat totoo siya sa atin sa pang-araw-araw. Kaya every day of our lives, we make decisions. And in our decision, are we deciding on the side of
our faith in God or not. Kaya nga, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, in other words, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Kaya nga minsan, Lord, Valentine's na, wala pa ako ka-Valentine's. Ito, may nanliligaw. Basta mainit at saka buhay. Pwede na ito. Huwag ganon. Kasi ang sabi ng Lord, hindi ganon eh. Huwag kang sumama sa hindi nananampalataya sa akin. Eh Lord, wala naman nanliligaw na nananampalataya sa iyo eh. Ngayon tanong, will you trust the Lord or not? Kasi pag nag-trust ka sa Lord, parang walang nanliligaw. Ito lang ang masasabi sa iyo. Better to be alone than to bring the devil along. Okay ba tayo? Yun yung faith. Naunawaan po. Kaya yun ang side mo. May mga temptation sa buhay. Pag mamimili ka, Lord, will I trust you or will I trust my own self? Kung kayo yung Lord ko, then I will trust you. Bakit? I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. He will not tell me to do something na hindi sa kasisira ako kasi mahal niya. Okay tayo? Hello? Parang manungkot kayo. Sige, tuloy na tayo ngayon. Now, yan naman ay introduction pa lang. Di ba? Sorry. So, kaya yung Book of James, yun ang sinasabi. Yung real faith, talagang may nagtatagumpay. Kaya kata nyo, si General, no? Ang hirap ng buhay niya. Talagang yung pagsubok, dito nyo, army na siya. Naging Navy pa. Hindi madali yun. Nakuha nyo ba? Bakit? Kasi army, tas naging floating. Ang tagal ah. Understandable. Yung iba sa inyo, tulog pa. Hindi madali yun eh. Wala kang assignment, wala kang role. Parang di ba? Display? Ang hirap naman ng ganung buhay. Kaya talaga, buti na lang, tumakbo siya sa kay God. Kasi yung faith kahit na mahina yung faith, nagkagulo-gulo, nagkawindang-windang, dahil sa influensya ng iba, babalik at babalik sa Diyos yan. May paraan ng Diyos to bring you back. Kaya nga, yung pagiging transformation ng Army to Navy, ginawa ng Diyos yun para tumakbo siya kay God. Kasi kung walang totoong faith yan, hindi tatakbo kay God, pabalik yan. Di ba? Ang ganda pa nito, sumunod sa salita ng Diyos. At pagkatapos, tayo rin, mag-grow tayo sa pagmamahal. At first, meron tayong mga kinikilingan. Pero as we grow in our faith, wala nang favoritism, wala nang prejudice. Parang hindi na tayo tumitingin sa panlabas. Di ba? Kasi nag-grow na tayo eh. Tapos, nakikita natin yung bunga, yung may side na tumusunod tayo dahil sa pananampalataya. No, hindi kailangan maging perfect tayo morally dahil kung mapapansin nyo, kahit si Rahab, hindi naman siya perfect eh. Biro mo, sumunod siya sa Diyos, pero prostitute siya. Canaanite siya, woman siya, liar siya, traitor siya. Anong qualification niya para maligtas? Yun lang, nag-take siya ng side sa Diyos. Kinalimutan niya na yung pagiging pananalita niya. Kinalimutan niya na yung kanyang Diyos-Diyosan. Sumunod siya sa Diyos. At that time, mali pa yung paraan niya ng pagsunod. Nagsinungaling para itago lang yung mga spies. Ganun pa man, yun na yung kanyang expression at that time. Later on, pag naglago na siya, alam niya na mali pa lang magsinungaling. Diba? Natututunan din. Kaya ganun yun. Tapos, eto na ngayon, nakokontrol yung dila. Kaya nga, ito, importante ha, tingnan nyo ha. Yung faith, lumalago. Yung faith, nagtatransform towards Christ-likeness. Kasi sabi ni Jesus, until Christ is formed in you. Sabi nga ni Paul. And sabi niya, a faith that produces works. Meron siyang pagpapahayag ng faith. Kaya sabi ni Paul, I believe, therefore I speak. Mga ganyan. And a faith that tames the tongue. Ano yung sabihin nun? So, yan ang ating tatalakayan. Faith, the real faith tames the tongue. Ibig sabihin, napapaamo natin yung dila. Yung totoong pananampalataya, napapaamo niya yung dila natin. Kasi yung dila na yan, napakamakapangyarihan yan. Tingnan ninyo, basahin natin para maintindihan natin. Para mangyari yan, we need to first take personal responsibility. Again, we need to recognize the power of this tongue to build or destroy. And to acknowledge the problem of the heart. Every speech problem is a heart problem. Okay tayo? Para maliwanag sa atin. No? Let's continue. So, real faith tames the tongue by taking personal responsibility. Sabi niya, let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such,
will incur a stricter judgment. Now, intindihin natin mabuti itong passage na to. Nagsimula agad si James sa mga teachers. Bakit? Kasi at that time, they were being persecuted. Itong mga teachers na to, they can influence greatly to this persecuted Christian. Pwede sabihin nila kagad, na awayin natin, magtulong-tulong tayo, labanan natin sila. Bakit? Teachers can influence their behavior, can shape their mindset. Grabe ang teacher. Ngayon, yung teacher na yan, huwag natin limitahan lamang sa mga teacher katulad namin. Although yan ang pinaka-specific context yan. Kasi, katulad nito, sino sa inyo, mga dalaga, gusto rin nyo makapag-asawa? Huwag kayo maya, huwag kayo maya. Malay nyo, pagtaas nyo, nagustuhan kayo nung nakakita sa inyo. Taas sa kamay, huwag kayo maya. Nahiya pa kayo eh, taas kayo. Paano kayo maliligawan kung di kayo magtataas sa kamay? Ayan, okay, good. Now, tanong, pag nagkapamilya ka, magkakaanak ka, tama ba? Oh, handa ka na ba magturo? Kasi tuturuan mo yung anak. Kahit hindi ka marunong magturo, tuturuan mo yung anak mo eh. Kaya ikaw yung unang yung teacher niyan. O kung magulang, lalaki ka, ganun din. Ikaw ang unang magtuturo niyan. Sabi niya, fathers, instruct your children in the discipline of the Lord. So teacher ka. Nakuha. Ngayon, sabi niya, gusto mo yan, gusto mo maging teacher. Ngayon ang tanong, you will be judged stricter than the rest. Oo, bakit? Sabi ng Panginoon, kapag yung bata na yan, at tinuruan magkasala, mabuti pang talian mo yung sarili mo ng batong panggiling at itapon mo sa dagat. Sinong gagawa niyan? Kadalasan, magulang ang may kagagawan niyan. Pag-isipan niyo. Kaya naalala ko, kwento ni Pastor Peter kanina umaga. Sabi niya, nakita niya yung leader. Oh, kamusta ka na? Kamusta mga anak mo? Hindi na ho sila nag-a-attend. Oh, ba't sila nag-a-attend? Huwag kang magagalit, pero sinisiraan mo ba yung mga leader sa kanila? Pinikriticize mo ba yung mga leader sa kanila? Kasi akala ang pagtuturo, hindi lang yung nagtuturo ka. Isa sa kwentuhan lang. Parang niro-roast natin yung leaders eh. Parang ginagawa natin pananghalian. Then sabi niya, opo. Paano ngayon? Yung mga bata, nakikinig lang yan. Para akala, isipin niya kagad, mga wala yung mga leaders dyan. Ba't pa tayo a-attend? Itong si tatay, nagpapaloko pa. Ma-attend. Huwag na tayo ma-attend. Kaya kahit hindi mo turuan yan, mawawala ng gana yan. Naunawaan. Kaya marami, akala nila walang epekto sa anak. Meron eh. Kasi nga, tatandaan ninyo, kaya na tayong mga teacher at tayong mga Christians, if we are to influence the world with our messages, imagine we are all teachers. Teach them to observe the Lord's command. Bakit? Kasi we are to make disciples. If we are to make disciples, then we are to teach them. And the Lord sabi niya, we will be judged stricter than the rest. Kaya nga warning ni Paul yan eh. Sabi ni Paul, sabi niya, but the goal of our instruction, dapat maliwanag sa ating lahat yun. Whenever we pass on something, our instruction, ang goal is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. And then, for some men straying from these things have turned aside to fruitless discussion. Ano ba yung word na fruitless discussion? Sa ibang translation, sa Old English, King James, vain jangling. Yung alam mo, maingay na walang kakwenta-kwenta. Ingay lang. Sabi niya, wanting to be teachers of the law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertion. Hindi nila alam ano yung kanilang sinasabi kung bakit saan sila confident. Kasi maraming naniniwala kay Jesus that He is real, that He died on the cross for our sin, He rose again from the dead, but naniniwala sila. Ang tanong, are you willing to die for the truth? Kasi ang idea, conviction. Maraming naniniwala pero wala silang conviction. Kapag dating sa opisina, nakikihalo sila sa mga hindi naniniwala because they have no conviction. They just compromise. Bakit? Maling turo ng mga nagsasabing Christian na hindi nila naintindihan ano yung kanilang pinaniniwalaan. Yun ang malungkot na katotohanan. Kaya marami sa atin, we claim to be Christians, pero yung mga ginagawa natin, ang layo-layo. Bakit? Andito lang siya. Wala siyang totoong ugat na talagang bumaon sa loob na magbubunga.
Kaya ho yun ang hamon ng Bible. Sabi niya, mag-ingat kayo. You will be judged stricter than the rest. Kaya dapat yung ating sinasabi, consistent dun sa ating mga ginagawa. Kaya ho yun ang hamon ho sa ating lahat. Kaya minsan, sabi natin, oh, I believe the Lord will provide. Tapos utang tayo ng utang, tapos di tayo nagbabayad. Hindi kayo ha, yung umaattend sa ibang oras. Hindi sa totoo lang. Marami, hindi ba kapag-intay? Minamanipula yung mga sitwasyon. Wow! Kung naniniwala ka sa Panginoon Diyos, huwag natin manipulahin ang sitwasyon. Kasi alam natin makapangyarihan ng ating Diyos. Minsan, pag may narinig tayong kritisismo, ano sabi mo? Ha? Di mo ako kilala. Hindi ka kailangan makilala. Kung kilala mo si Jesus, hindi mo gagawin yan. Bakit? Bakit mo papatulan? Kasi kay Lord ka na eh. Hayaan mo'y may-ari ang pumatol sa kanya. Hindi na tayo. Again, hindi ko sinasabing lagi ko nagagawa yan. Minsan hindi. Pag nakakalimutan ko kung sino ako. Nakuha ninyo? Kaya nga ang sabi ni Pablo, ni Santiago, for we all stumble in many ways. Walang exempted. Maging siya, inamin niya, we all stumble in many ways. Kaya naman, we need to be aware. We need to be conscious about this reality. If anyone does not stumble in what he says, panalalita pa lang. Sabi niya, he is perfect man. Ibig sabihin, he is a mature man. He is a man who truly understands who he is. And sabi niya, able to bridle the whole body as well. Kaya niya nang kontrolin lahat. Kaya nga ho, ang kapangyarihan ng dila, grabe. Talagang isipin ninyo ha, sabi niya talagang kapag yan na-control mo, panalo ka na, matured ka na. Kaya dun pa lang, pinapaalala sa atin, if we want to grow, as in if we know we're alive in the faith and we're growing, one of the tests is to see how we are growing in our speech. Paano tayo lumalago sa ating pananalita? Okay pa tayo? Pakisayo sa tabi mo. Okay ka pa ba dyan? Magsalita ka naman. Yun ang challenge eh. Yun ang challenge sa atin. Kaya nga ho, napaka-importante yan. Speech is the most complex area to discipline. Kaya lang, kapag ito na disiplina, wow, panalo tayo. Maraming kapahamakan sa buhay dahil sa mga mali nating nasabi. At marami rin tayong minsang biyaya sa buhay dahil sa mga tama nating sinabi. Okay ba yan? Kaya napaka-importante nun. Kaya tingnan nyo, saan ba tayo madalas na Istanbul? Tingnan nyo lahat. Check natin yung heart natin. Heart. No, saan tayo madalas sa Istanbul? Pag heart-filled speech. Di ba? Pag nasaktan tayo, speaking out of pain or hurt. Di ba? Nasaktan tayo, minsan nagsasalta tayo pabalik. Hindi na natin pinag-iisipan anong epekto. Kasi hurt people. Pag sinabi, pangit ka! Ba't pangit ka? Parang out of the anger and pain, sumasagot ka kagad, di ba? Nung baho mo, ba't mabaho ka? Parang hindi ka papayag na hindi ka makaganti. Yun, kaya alam mo, mali yun. So, dapat, na-Istanbul tayo kasi gumaganti tayo. Dapat, relax ka lang. Pag sabi niya, pangit ka. Lord, thank you. Mas totoo ka, hindi siya ang totoo. Di ba? Yung sinabi mo sa akin na maganda ako, yun ako. Nakuha natin? Oh, ngayon, hindi lang yun. Kaya nga, wounded heart often wields a sharp tongue. Ito pa, sabi niya, exaggeration. We tend to stretch the truth. Pinapalaki, minsan ine-exaggerate natin, pag pinagaganda natin to make us look better. Tapos iba naman, pinapababa natin para sinasadya natin mas malala pa yung sitwasyon ng iba para for them to look worst. Di ba? Ayaw din ng Diyos yan kasi lying yan eh. Di ba? Kunyari, grabe yung sakit ng ulo ko para maawan ka. Parang umaabot ang likod. Pero dahil lang sa pimples yun. Di ba parang grabe naman, exaggerated naman to. Parang wag na, hindi mo kailangan magpakaawa. Di ba? Ngayon, ito pa, hindi lang yun. Minsan, out of angry words. Dahil galit ka, nakakapagsalita tayo ng mga salitang pagsisisihan natin pagkatapos. Pag kumalma na yung ating damdamin. Na-experience na yan? Kaya gusto ko yung advice si Pastor Peter. Pagkagalit ka, huwag ka munang magsalita. Ganyan ka daw muna, ganyan. Sama-sama kayo, ganyan. Ganyan kayo, ganyan. Sabi niya, paggalit ka, inis ka na. Gusto mo na magsalita. Ganyan ka muna, tapos bilang, lagay mo dito.
Di ba? Pigilan. Huwag yung asawa mo ang ganyanin mo. Di ba? Sarili mo. Kasi ikaw yung galit eh. Hindi yung galit ka, ginano mo yung asawa mo. Di ba? Ganyan muna. Bakit? Kasi hayaan mo muna, magkumalma muna yung damdamin mo bago ka magsalta para wag magsalta ka, may sense na. Di ba? Alam nyo, hindi nyo mapipigilan ng ibang tao sa kanilang pagsasalita. Yung tinanong nga ako ng anak ko kanina, ay kahapon ata yun, Papa, paano naman papantiling nagtatawanan kay lagi ni Mama? Sabi ko, ay hindi ko naman pinapansin lahat na sinasabi niya eh. Kapag yung sinasabi niya medyo masakit at minsan hindi naman niya alam na masakit yun, ay nakasanayan ng kwentuhan, hindi ko na masyadong dinidibdib kasi alam ko namang hindi yun ang kanyang ibig sabihin. Sa tagal na namin mag-asawa, alam ko yung totoo niyang damdamin na sobrang mahal na mahal niya ako, kaya tinuturoan niya ako sa lahat ng bagay. Kaya parang minsan, pag dinibdib ko, nagmumukha akong walang alam sa buhay. Pero, ang alam ko lang, mahal niya ako. That's it. She wants me to be perfect. O, di ba? Okay ba yun? O, hindi ko na didibdibin yun. Okay na yun. Kaya, pag talagang malapit na, kailangan, di ba? Kaya, you pause, you pray, resist the temptation, and ask the Holy Spirit. Di ba? Yun ang sinasabi nun. Kaya yung angry words, talagang kailangan, kontrolado ka. Tama? Nakuha natin? Kasi na-stumble tayo dyan. At trust me, i-stumble din ako dyan, lalo pag nagdadrive ako. Di ba? Galit ka, tinat ka. Parang gusto mo maging Incredible Hulk. Pero, papaalalahanan ka ng Lord. Sige ka, pag iniwang kita dyan, patatamaan kita ng bala ng baril. Oo nga, Lord. Ma-road rage ka dyan, ma-YouTube ka. Basta mo, makipag-away mo. Pumupuhor pang ganyan, di ba? O, diyari ka na, tapos na yung message mo, di ba? Kaya, paalalahanan ka ni Lord. Now, relational sins, ito matindi tayo dito. Minsan, di natin napapansin, no? Kasi Christian na tayo eh. Alam niyo yung gossip, nagsaskikwento tayo ng totoo, pero hindi kailangan ikwento. Dahil para lang masira yung ibang tao, para yung motivation natin, makakasakit, makaganti. Huwag ganun, kasi nangyayari yan sa Christian, hindi naman tayo chismose. Mahilig lang tayo humingi ng prayer request. Uy, pag-pray mo yung kapitbahay namin, away sila. Grabe, no, hindi sila nag-date ng Valentine's. Mag-pray natin. No, di ba? Minsan may pa-pray ka pa. Sini-chismis mo naman. Uy, alam mo si kapatid, kaya wala siya nung nakaraang linggo sa D-group. Huwag naman pag-pray natin, ha? Ang sama nung ginawa niya. O, di ba? Kahit totoo, bakit mo kinikwento? Hindi naman siya matutulungan. Ba't hindi na lang sa kanya mo sabihin para matulungan siya? Tama? Huwag na yung iba naman, mas malala, slander talaga, walang katotohanan, nagkikwento ng kung ano-ano para lang masira yung tao. At yung iba, pinatriangulate. Ano yung triangulate? Ibig sabihin, siya yung may problema, dapat sa kanya sasabihin. Ang ginagawa ko sasabihin ko sa iba. At sabi niya, ikaw nang bahala kung masasabi mo sa kanya. Hindi, ayaw ng Diyos yun. Sabi niya, when you caught a brother in sin, sabi niya, when you caught him sinning, anong gagawin mo? Talk to the brother privately. Di ba? Minsan nag-uusap na kayo privately, ikikwento pa rin. Nag-uusap na kayo. Okay, tapos ikikwento, alam mo, nagkwento kami, inamin niya, loko talaga yan eh. Di ba? Bakit mo kailangan sabihin? Tapos na nga yun. Di ba? Bakit kailangan mo pa ikwento? Ayaw ni God yun. Kaya sabi ng Lord, gossip, parang separates intimate friends. Ayaw ni God yan. Kaya, iba naman, panguy-guy-guy-guy. Nagagawa natin yan eh, pag hindi tayo nag-iingat. And of course, yung mga toxic talk, yung parang, lagi na lang negatibo nakikita. Kunyari, nagpipreach, ay, inulit na naman niya. Mga ganon. Reklamo. Iba, grabe naman upuan sa CCM, nakakaantok. Oh, hindi ka pa nagpapasalamat na nakatulog ka? Di ba eh, kasi reklamo ka pa ng reklamo, natulog ka naman. Huwag ka na magreklamo. Iba, ang lamig-lamig naman doon. Diba? Nagdala na nga ako ng kumot. Kung nagdala ka ng kumot, ang init naman. Puro reklamo. Wag! Yung espiritu laging critical. Lagi nakikita yung mali. Mali yung grammar, mali yung text, mali yung Ba't hindi mo kunin yung message? Hindi ko ini-excuse yung sarili ko mga pagkakamali, ha? Bihira naman. Nooks! Pero what I'm saying is, walang perfect. Nagkakamali. Pero ang tanong, were we able to hear the message?
Kaya nga yung words natin minsan, hindi tayo nag-iingat. Para yung mama sa grocery, may sabi niya, kuya, meron ba kayong kalahati ng repolyo? Kalahati ng repolyo. Sandali lang ho. Lakad. Hindi niya alam, sumunod. Sabi niya, pare, meron ba namang baliw na ali doon naghahanap ng kalahati ng repolyo? Di ba? Sinasabi niya. Tapos, hindi niya alam, sumunod. Nako. Tapos sabi niya, sinisay niya sa niya, nasa likod. Pagtingin niya, ay nako, buti na lang nandito yung ali, nakukuha ng isa pang kalahati. Nako, minsan hindi tayo nag-iingat eh. Na, makakasira na sa ating pagkatao dahil na sa mga maling salita. Again, nahuhulog tayo sa ganyan. Kaya we better check our heart. Naunawaan po? Kasi tandaan niyo, what fills the heart eventually leaks through the mouth. Yeah? Kaya lagi natin pinakakain, talking with negative people, talking with complaining people. Minsan, kakapasok, na ilalabas din yan sa labi. Kaya ingat tayo. At tandaan natin, if we are to assume responsibility, I tell you that every careless words that people speak, yung mga hindi lang maingat na sinabi, they shall give an accounting for it in the day of judgment. One day, we will all face the Lord. Lord, comment lang naman yun. Wala naman yun. Anak, hindi issue yun. Careless word eh. Lord, hindi ko naman dinidibdib yun eh. Huwag kang mag-alala. Nadibdiban na kita ngayon. Kasi bakit? Careless word eh. For by your words, you will be what? Justified. And by your words, you will be condemned. Kaya ang prayer natin, every day, if we want our tongue talagang to be submitted to God so that we would avoid stumbling and we would grow, immature, sabi natin, Lord, guard my ways that I may not sin with my tongue. Every day, Lord, tulungan mo kami that we will not sin. And I will guard my mouth. Ako rin, personally, I will take this personal responsibility to guard my mouth as with a muscle while the wicked are in my presence. And Lord, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Diba? At kung meron tayong pagpapraktisan, ito sabi ng Lord, let no unwholesome word proceed. Ano yung unwholesome? Walang bulok. Yung kabulukang lalabas sa iyong mga labi. Sabi, but only such a word as is good for edification. Yung talagang timing na para ma-build up yung tao. Diba? According to the need of the moment so that it will give grace to those who do it. Yung bang mabibigyan po na yung pangangailangan niya at that moment para po siya'y umangat, magtaguyod. Alala ko tuloy si Thomas Alva Edison. Umuwi, dala-dala yung liham ng teacher, binigay sa nanay. Sabi, binasa ng nanay, ito nakasulat ha, your son is too stupid to learn. Sobrang bobo ng anak mo, hindi yan matututo. Ngayon, sabi niya, Mami, anong sabi? Siyempre, what did my teacher say? Sabi nung mami niya, you are a genius. And school cannot teach you, so I will teach you. Kaya, siya na lang nagturo. Hindi niya binasa yung totoong Sinabi niya na sobrang talino mo, hindi nila kayang turuan, kaya ako na magtuturo sa'yo. Kaya ito, naging ganap na inventor na to si Thomas Alva Edison. Alam niyo, nung nakita niya yung totoong liham na paluhasan, kung yun ang binasa ng nanay niya, wala na siyang kinabukasan. But because of the mom, nung araw na namatay si Thomas Alva Edison, nagpatay ang buong Amerika ng ilaw. And I believe, even his teacher, nagpatay din ng ilaw in honor of Thomas Alva Edison. Kung hindi man yung teacher, yung mga kamag-anak, yung mga anak, kung sakaling yung teacher ay patay ng nauna kaysa sa ilaw. Nakuha niya? Bakit? Kasi yung nag-build up yung character. Kaya ang tanong sa akin, bakit nagsasagta pag nakikriticize tayo? Pag tayo nasa bahay o nasa church, isa sa church, ang babait eh. Anak, upo ka na. Upo ka na. Pag sa kanina hindi ka umuupo, ha? Ang tigas ang ulo mo, ha? Anong gusto mo? Minsan, wala eh. Wag ganun. Paano tayo magsatawan, walang nai-impress. So, ang pangalawang bagay is recognize the power to build or destroy. Kasi ang talaga, sobrang powerful ng dila. Would you believe? Yung dila na yan, pag nagpunta ka sa doktor, tine-check nila yung dila. Bakit
nalaman yan? Ako hindi ko naintindihan. Yung pala, nakikita nila yung kalalagayan ng kalooban mo sa dila pala. Pati yung posture daw naapektuhan ng dila. Ayon sa pag-aaral sa medical science, pati posture mo naapektuhan ng dila. Ganun ka pangyari sa liit niyan? Di ba naapektuhan ng buong pagkatao mo? Oo. And ito pa, kaya sabi ng Bible, now if we put bits into the horse's mouth so that they will obey us, we'll direct the entire body as well. Can you imagine? A horse which is so strong and powerful, a bit small and unimpressive, na bridle, lalagay lang dito, tapos susunod na. Ang hirap pa. Ang tigasata ng ulo ng kabayo. Pag hindi train yung kabayo, sakyan mo, di talon ng talon yan, hindi mo mapipigilan yan. Pero with that, yung beat na yan, wow, pag tatakbo yan, pag inatak mo yan, ang lupit, sabi niya, yun lang, napapahinto mo yung kabayo, tapos pag pinakanan mo, wala siyang choice, di ba? Pero, gagano na lang. Bakit? Kaya siyang kontrolin. Pero magkokontrol mo hinete. It's either ikaw ang hinete o ang Diyos ang hinete. Nakuha natin? No, hindi lang yun. Isipin niyo pa ito. Look at the ships also, though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder, wherever the inclination of the pilot desires. Paano sino magdidikta? Yung piloto. Ganun kapangyarihan yung... Isipin mo ha, kung halimbawa lang yung barko, yung aircraft carrier ng Amerika, yung USS Eisenhower, ang bigat niya, 91,000 tons. 1,100 feet in length. Talagang nagbubuhat yan ng nuclear powered, as in 280,000 horsepower engine. A complement of 6,100 men and women and carries nearly 100 aircraft. Ang laki! It's like a city on the sea. Ang nagpapatakbo ng direksyon yan? 1% of the 10% of the whole ship. Pero yung 0.01, yung laki ng rudder na yun na nagdidireksyon. Ang liit lang, ganun kapangyarihan ng ating mga dila. It can bring us to our maaring desired destiny or yung ating ayaw na kahihinatnan dahil lang sa dila. Grabe, nakakatakot ang dilang ito. At hindi lang yun. Sa liit niyan, sobrang magyabang. Grabe, yet it boasts of great things. Sobrang magyabang. Parang sobrang magsalita ng masasakit na parang minamaliit ang ibang tao para maiangat lang ang kanyang sarili. Kaya sabi ni James, para din niyang apoy na isang maliit na apoy na susunugin ang buong forest. Ganun ka ito. Ang apoy hindi naman masama yun eh. Kung kontrolado yan, it brings passion, fire. Pero kapag yan ay uncontrollable, sisira yan ng marami. Bahay, pamilya, ang daming sisirain yan. At yan ang gamit ng dila. Ang tanong, ganun bang ating ginagawa? Ilan na kaya ang buhay ang nasira dahil sa mali natin pinagsasabi? Can you imagine, mga taong siniraan natin, hindi na lang dila ngayon, pati fingers na. Nasa post, sinabi natin isang bagay na hindi tayo sigurado. Yung mga sinasalta natin ng mga rumors na hindi naman talaga nangyayari. And yet, we spread it. Sinira natin yung buhay ng tao. Nakuha ninyo? Kawawa. Kaya galit ang Diyos. Ang totoo niyan, even that can bring us to hell. Napansin niyo ba yun? Ganun katindi, yes. Because death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kung mahal mo yung dila mo, dalawa lang ang posibleng bunga. Kamatayan o buhay. Ilang mga marriages nag-collapse overnight. Hindi naman overnight lang yun. Overtime. Dahil lang sa daily speeches ng tama ba? Ilan ng mga churches nagkahati-hati. Ito yung issue ng theology. Issue lang ng mga kwentuhan na gawa-gawa kaisipan. Na sinasabi, ganyan si pastor sa maugali niya. Ganto-ganto. Nawala man lang pagsisiyasat. Hindi man lang pinakikinggan ang mga parte-parte. Naalala ko nung nabalitaan ng kuya ko yung nangyari sa akin sa industry. At sabi ko sa kanya, ano talaga nangyari? Kuya, kung magsasalita ako sa iyo, wala silang side nila, magiging unfair ako sa iyo. Kasi lugi sila, hindi sila makakapagsalita. Kung nagsasalta naman sila sa iyo na hindi mo narinig yung side ko, lugi din naman ako. Kaya huwag mo nang alamin. At kung sakaling marinig mo kami pareho, maninimbang ka pa rin sa ating relasyon bilang magkapatid.
Kaya kung maaari, sa Diyos mo na lang pagtiwala. Tutal ang kinabukasan mo, wala sa kamay ng mga nagsasalita. Nasa kamay ng Diyos na nakupong sa iyo. Amen? Kaya yun ang importante natin. Kasi our tongue may be small, but it stirs our lives. It is a fire. It's a poison. It's a corruption. And hell itself. Kaya nga, ang gusto ko yung sinabi ni Pastor Peter, which I learned a lot from CCF. Sabi niya, we never think negatively, talk negatively against anyone kapag kami lang ating mga anak namin. Sabi niya. Kaya sabi ko, hindi ako ganun. Mahilig ako magkwento sa ibang tao ng buhay ng iba. Pero dahil sa natutunan ko yun, talagang pinapaalala ko sarili ko, gusto ko bang ganyan? Siyempre, ayaw ko. And I praise God. Kaya I thank the Lord for CCF, for our pastor, that He exemplifies how to control the tongue. Naunawaan? Importante ho yan. Isapin nyo, kung tayong lahat ganyan, naku, ma-influensya ng mga Pilipino. Magkikwento, alam mo ba si Pangulong Marcos, ganito siya. Nandun ka ba sa Malacanang? Wala. Saan mo narinig yan? Kwento lang naman. O di, huwag na natin gawin yan. Sa halip na siraan natin yung leader natin, tulungan na lang natin para maayos yung bansa natin. Okay tayo? Kasi kampi ako gano'n. Kahit kampi ka dyan. Basta ang isipin mo, ano yung makatutulong, hindi makasisira. O isipin mo, yung Christian na nauuna niya, bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Ang ganda ng Pilipinas. At isipin mo, yung mga anak natin, excited mag-aral. Dahil anak, alam mo, matalino ka. Dahil ang Diyos ang source ng katilinuhan. Mag-aral ka mabuti. Tumulong ka sa bayan. Magugulat ka. Iba effect sa mga anak natin. Nagiging maayos sila. Ako, pasalamat ako sa anak ko. Nagpe-pressure siya sa opisina. Talagang hirap na hirap siya. Gusto niya na mag-resign. Pero dahil nakiusap siya sa Diyos, ang Diyos nagturo sa kanya. Hindi siya nag-resign. Ngayon, na-promote ko siya. O, diba? Minsan, give up na eh. Ano sinasabi ng mga magulang? Hirap na ako sa school. Mag-resign ka na! Ang hirap ng trabaho namin. Ba't kasi naman natili dyan? Bruho na yung mga yan. Huwag ganun. Diba, tulungan natin sila. Anak, kaya mo yan, may Diyos ka. Ano bang mission ng Panginoon sa'yo dyan sa opisina na yan? Yun ang pag-isipan mo. O diba, di lalo lumalakas sila. Blessing sila sa office. Diba? Hindi yung parang, yung magulang, nahuli anak. Hamya, pinatawag sa opisina, sa eskwelahan. Nahalaman, nagnanakaw ng lapis ng classmate. Nagalit yung tatay. Anak naman, lapis lang ninanakaw mo pa. Magsabi ka sa akin, ang dami niyan sa office. O, di ba? Wala na, sira na kasi halimbawa niya mali. Kaya nga ang laking paalala, di ba? Sabi nga ng Panginoon, itong yan magdadala sa impyerno. Kaya ang paalala ni Pablo sa atin, that if we confess with our mouth Jesus as Lord and believe in your heart, God raised Him from the dead, you will be saved. Kilalanin mo lang na talagang siya yung Panginoon, hindi ikaw. Sabi niya, maliligtas ka. With the heart, a person believes, resulting in righteousness. With the mouth, he confesses, resulting in what? Salvation. Now, ito pang ang masarap. Now, kung kailan, if there is no distinction between Jew and Greek, walang pinagkaiba yan. For the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him. For whoever will call on the name of the Lord Jesus will be saved. If we know that He is the Lord, then run to Him. Tell Him your issues. Run unto Him, not to anyone, but to God. Because He is more powerful and He will surely save us. Amen po? Kaya kahit ano pang paninira yan, hindi mo kailangan gumanti. Bakit? May Diyos kang makapangyarihan eh. Kaya alam niyo ho, sa awa ng Diyos, buti kahit hindi ako ganun katibay pa noon, na kahit anong paninirang sinasabi, hindi ko na po pinapatulad. Sinasabi ko, Lord, kaya na po. Kasi kung ako pa yan, mapapagod na ako. Naalala ko, dati nung una kong makita yung sarili ko sa YouTube, sa television pa nga actually, chinik-check ko ngayon yung comment. Sa 100 maganda, isa lang ang pangit. Yun ang naaalala ko. Minsan ini-imagine ko pa kung sino yun. Siguro ito yung mamang yun. Hindi ako makatulog. May sabi ng Lord, anak, bakit ka ganyan? Bakit mo binabasa yung comment? Ba't ka ba nag-preach? Sumusunod ako sa'yo. O kung sinusunod mo ako, bakit ka concerned sa sasabihin ng tao? Maging concerned ka sa sasabihin ko sa'yo. Kahit purihin ka ng lahat ng tao, kung hindi ka okay sa akin, useless yung papuri nila. Ako, oo nga no. Lord, thank you.
hindi na ako nagbabasa ng comment. Inisip ko, ang mahalaga yung comment ng Diyos. O, di na panatag ang puso ko. Kahit may isang sabi, Pastor, alam mo ba, may tumitira sa'yo? Okay lang yan. Tirahin niya na ako ng tirahin. Total, ang tagapagtanggol ko si Lord. Siya nang bahala. Alam niya, mas kilala niya ako. Alam niya kung ano tama. Kahit na itago ko sa inyo kalokohan ko, hindi makakatago kay God. Amen? Kaya, relax ka lang. Pakisabi sa tabi mo, relax ka lang. Kaya bakit? Kasi if you call upon Him, He alone can save. Amen po? Now, finally, yes, hallelujah. We need to acknowledge the problem of the heart. What does it mean? Tingnan nyo ha. Sabi niya, for every species of beasts and birds, of reptiles and creatures of the sea, is tamed, has been tamed by the human race. Ganyan kagaling ang tao. Kaya niyang paamuhin ang whale. Biro nyo, si orca, napapaamo nila. Minsan nagwawala, pero paamo. Di ba? Yung mga isda, katulad ng dolphin, napakausap nila. Napapaamo nila ang leon. Napapaamo nila ang kung ano-anong mga hayop. Pero sabi niya, gano'n pa man, gusto mo maintindihan nyo, sa kabila ng galing ng tao, isang bagay hindi nyo kaya. Sabi niya gano'n, no one, as in no one, including me, sabi ni James, no one can tame the tongue. Walang makakapagpaamo sa dila. Sabi niya, it is a restless evil and full of deadly poison. Grabe ang kanyang description. Punong-puno ng lason. Kasi minsan kahit anong ganda na sinasabi mo, yung motibo, kunyari lang si Absalom, sinisiraan niya yung tatay niya sa kanyang pananalita para makuha niya yung puso ng mga tao. O, ang mga nandaya sa asawa, nanligaw na may asawa na, ginamit ang kanyang mga pananalita, mga mabubulaklak na salita. Sinasabing, ang ganda ng mata mo, bulag naman. Diba, hindi ko sinasabing bulag, hindi maganda. Ang sinasabi ko, bulag naman yung mama na nagsasabing maganda yung mata. Anong ibig sabihin? May asawa ka na, ba't ka titingin sa iba? Yun ay, kaya minsan hindi natin iniingatan na yung sinasabi natin, sinisira natin ang ating mga sarili. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Restless evil yan. We cannot stop that. We always want to be on the top. But in reality, we cannot control our tongue. Kaya sabi na, so anong solusyon? Tignan nyo, we may think that we are religious. We may think that we belong to God. I-test mo nga. Will it bless our Lord and Father? No, nagwo-worship ako kay God. And yet, we curse men who have been made in the likeness of God. Tingnan niyo yung kasinungalingan ng tao. Nagkala natin, okay, God. Praise the Lord, praise the Lord. Mamaya konti, pagtingin sa tabi. Pinamunto ko, tas-tas ka ba? Baho naman. May putok. Diba? Created in the likeness of God. Ba't minumura? O kaya paglabas pa lang, uy, kung akala mo sino to? Yung damit niya, grabe. Bakit mo inaalipusta? Minsan sabay lumalabas, nagpuri ka sa Panginoon, nang-insulto ka ng kapwa. Hindi pwedeng ganoon. No, isa pa, tinadinam niya, from the same mouth comes both blessing and cursing. Ha? Paano nangyari yun? My brethren, these things ought not to be this way, di ba? Hindi dapat ganyan. Pero, doon maintindihan, Lord, oo nga, nagpapaka-religious ako, pero minumura ko iba. Tapos, hindi lang yun. Kanya, does a fountain send out from the same opening both fresh and bitter water? Pwede ba yun na yung sariwang tubig at saka mapait na tubig sabay na lalabas sa parehong source? Hindi po pwede yun. Sabi niya, can a fig tree, my brethren, produce olives? And can a vine produce figs? Nor can salt water produce fresh water. Yan ang sinasabi niya. Pag-isipan niyo mabuti. Ito ka! Nagpupuri ka sa Panginoon. Nagtuturo ka ng bagos natin. Mamaya po, chinichismis mo yung kapitbahay mo. Chinichismis mo yung kasama mo sa D-group. Paano yun? Hindi magkoconnect. You need to be honest. Sabi niya, there is something wrong with your heart. It's either yung heart na yan, hindi totoo sa Diyos, o yung heart na yan, ay talagang dispalinghado. May karamdaman. Bipolar. Tama? Kaya sabi ng Lord, every speech, let me remind you, let me just repeat this. Every speech problem is a heart problem. Kaya, ang natin, may problema ako. Kasi hindi dapat Kaya tinan nyo, kaya sabi na Lord, tinan nyo you brood of vipers, how can you being evil? Speak what is good. Sabi niya, for the mouth speaks out of that which fills the heart. Kapag masama yan, masama lalabas. Kaya inulit niya ulit, good man out of the good treasure of his heart brings what?
forth what is good, and the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil. For his mouth speaks from that which fills his heart. Kung ano yung laman ng puso, yan ang lalabas. Kaya if our faith is real, we are filled with Jesus, then it will sound like Jesus. Tama ba? Okay tayo? Now, kaya tingnan nyo, paano tayo magsalita? Sabi ng Lord, our words matters. Dapat yung salita natin can heal. Or, if they harm, either anong totoong kalagayan ng puso natin yun ang magiging salita. Can build or break. Can reveal the condition of the heart. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Now, kung nag-building ang heart natin buo, obviously, we will build, our words will build. Words that give life. Words that encourage growth. Words that speak truth in love. Paano yan sa totoong buhay? Sample lang natin. Sample lang to ha. Hindi to exhaustive list. Halimbawa lang. Yung bang sabihin mo lang kailan yung huling in-appreciate yung asawa, sabihin mo sa asawa mo, alam mo, napakahalaga mo. Kailan yung huling sinabi? Di ba? Parang hindi yung, alam mo, hindi ako mabuhay na wala ka. Kasi nasa iyo lahat ang pera Huwag ganun. Parang ano na yun panunumpahan na yun Ito hindi. Mahalaga ka, you matter to me. Kailan yun? Salamat sa'yo, malaking tulong ka sa akin. Kahit sa kasama lang sa opisina, alam mo, salamat sa'yo, ang laking tulong mo sa akin. When did we last appreciate somebody else? Diba? Thank you. Kami, buti nandito ka. Parang, I'm glad you're here. Hindi ka nag-iisa. You're not alone. Ang sarap ng yung mga encouraging words na gano'n. And ako, I thank the Lord. Hindi ako ganitong tao. Mapagpula ako, mahilig ako mag-criticize, but I praise God. God taught me to appreciate people. Ang hirap. Akala ko nun hindi ko kaya gawin. Noon, magsabi lang ng I love you, nanginginig. Hindi totoo yan. Parang ganun. Parang kalokohan yan. Love you ka dyan. Hindi. Pero ngayon po natutuwa ako, kahit mga anak ko, pag nagte-text kami, talagang we express our endearment to each other. Yung asawa ko, yan, talagang, bago matulog, sasabihin ko, sweetheart, I love you. Diba? Hindi kami sanay sa mga ganyan. Hindi ako lumaki sa ganyan. Never ko narinig ang tatay ko, I love you. Ang lagi ko nasarinig, ang labo mo. Kaya nga, Bobong ang pangalan ko Sabi ng tatay ko, ikaw, Bobong ka talaga, Bobong sa akin ka. Sa lahat ng sa akin gawang Bobo. Kala ko joke Parang totoo na Kaya ganon, hindi ako nag-aaral. Wala akong gana mag-aaral. Bahala kayo dyan. Kaya gusto ko magkaperan lang. Kaya binibenta ko lahat ng ari-arian niya. Diba? Kaya lang, nung naging Christian na ako, sabi ng Lord, anak, hindi ka bobo. Because the wisdom comes from God, not from anything else. Kaya, tinanggal ko na yung bong na lang. Bong! Para ang lakas ang dating. Bong! Ito lang, mensahe ng hari. Iba na Kaya si God can transform. Kaya nga sabi ng uncle ko itong tatay nyo, saan ito? Naglalans kami kasama yung mga anak ko, itong tatay nyo, bobo ito Pero hindi ko alam saan niya nakukuha yung kanyang pinagsasabi. Pati ako nakikinig sa kanya. Ayun, sabi ko, noong una, munti ko nang hindi bayaran yung pagkain What I'm saying is this, God changes our words because He changes our hearts. Amen? Now, ito po. Kaya, yung words that encourage growth, parang, alam mo, kahit nakikita mo sa nakikita ko yung ginagawa ng Diyos sa'yo, ituloy mo lang. Don't give up. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. I see God at work in you. Keep going. Naalala ko may lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, yung anak ko, nahulog sa kasalanan. Okay? Tulungan natin maahon. Hindi yung, ha! Nahulog sa Christian ba anak mo? Wala nang gano'n. Tulungan na ihaw natin. Sa halip na i-condemn mo yung tao, ihaw natin. Yun ang importante. Kaya nga, it may be slow, but there's growth. Praise God. We're here with you. We support you. Di ba? Ang sarap ng gano'ng pakinggan. Di ba? Kahit sa leaders natin, kailan natin sila in-encourage. Kaya nga, encouragement says, you don't have to walk this alone. Andito kami. Yung mga words that speak truth in love, kailangan mo i-rebuke kasi hindi mo pwede hindi i-rebuke I-rebuke mo, pero in a loving way. Katulad ng, alam mo, mahal kita Kaya pwede ba ako magsabi sa'yo ng mahirap na pakinggan? Di ba? Yung paraan ng pagsabi. Kunyari, hindi yung, ano ka ba? Maligo ka na nga. Baho mo. Ang baho. Hindi ko man. Ito, okay lang ba ako magsabi sa'yo?
mahirap pakinggan, kaya kailangan dahil mahal kita. O sige, ano yun? Medyo iba na yung amoy mo eh. Di ba? May iba, mag-iba yung dating, di ba? At least meron pang, meron pang pasakalye, para lang, naalala ko tuloy yung, sorry ha, naalala ko tuloy yung kapatid, tumawag sa kapatid niya, no? Sabi niya, Kaptol, kamusta ka na? Kasi long distance, eh. Sabi niya, mabuti naman. Kamusta yung pusa ko? Patay na! Lalaglag, namatay na. Tapos tumahimik. Tol naman eh. Wala namang ganyan. Pag magsasalita ka naman, medyo kwento mo naman ng konti. Umakyat sa bubong, tapos nalaglag, tinakbo mo sa veterinaryo. Kaya lang namatay eh. Hindi ganun, hindi naman yung patay na. Sige, sorry. Kamusta nanay? Andun, umakyat sa bubong. Minsan, hindi pwedeng diretso eh. Diba? Kailangan medyo Kaya, pwede mo rin sabihin, eto ha, baka mali ako, pero napansin ko kasi ganito yung ginawa. Ikaw naman, baka mali ako. Kaya pag nagsabi ka, huwag mo naman pilit na ikaw lang yung tama. Minsan, mali ka talaga eh. Di amin eh. Tanggapin mo naman yung paliwanag ng kapatid mo. Huwag naman yung parang pinagigit, sisinungaling ka pa, hindi mo pa inaamin eh. Ang labo mo eh. Huwag nang ganun. Pag nagsabi ka, because you're sincere, tama na kung ano yung reaction niya. Kung inamin niya, o di tanggapin mo. Inamin niya. Kung hindi niya inamin, tanggapin mo rin. Hindi yung pilit mo. Sisinungaling ito. Talagang walang kwenta. Wala nang ganun. Naguhusga na tayo ng puso nun eh. Ayaw ni God yun. Okay ba yan? Kaya speak the truth in love. And of course, sa pibrado ko sinasabi to kasi ayaw kitang mapaya. Yung bang privately, talk to that person privately. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya importante yan. Now, kaya truth spoken with love heals, not humiliates. Remember this. Words that give life, words that strengthen, and truth spoken with love. Yun ang ating laging hangad. And I like what Pastor Peter said this morning. Sabi niya, and this is my prayer, sabi niya, the Lord has given me the tongue of the disciple. Yung isang tagasunod. Sabi niya that I may know how to sustain the weary. Paano sila mapapalakas? With a word. Awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple. Lord, let me first be filled with your words that I may sustain others. And kaya nga, ang prayer natin, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, my rock and my redeemer. And I pray, as tayo po as Christians, here in CCF, I encourage you. Meron tayong titawag na CCF tongue test. Ito bang sasabihin ko talaga kailangan? Totoo ba to? Ito ba yung sinasabi ko na may pagmamahal? Ito ba ay nakaka-build up? Ito ba ay glorifying sa Diyos? No, baka hindi nyo maalala. Ako kasi medyo mahina ako sa ganyan. Gumagawa ako ng cheat code ko. Kaya I would say, is it true? Is it helpful or harmful? Is it inspirational? Is it necessary? Is it kind? Hindi ko to original, pero nakatulong sa akin to remember. Kaya think of God's glory or honor. So, paano sa totoong buhay yan? Pagkubaga, kung ito ay truthful, tinatanong din natin, before you say something, totoo ba to? Ito ba yung whole truth and nothing but the truth? O twisted a little bit? Or is an attitude that makes you look better? Is it truthful? Checking also the motive. Helpful or harmful? Tinatanong mo, inspirational? Tinatanong mo, is it going to build up or tear down? Is it going to give people hope and encourage and make them want to move forward in their life? Yung natutulungan sila talaga magpatuloy. Kailangan ba talaga? Kasi some things are not necessarily wrong to say, but there's nothing wrong with saying them. They're just not necessary. Hindi naman talaga, okay naman. Kaya lang, hindi naman kailangan. Ba't mo pa kailangan sabihin? Di ba? Kaya, is it kind? Paano ba nalalaman kung kind? Kumbaga, haven't you been talking about this in our small groups this week? Sorry, huwag mo intindihan ito. Yung think na to, sabi niya, ito. Transform worry to joy. Pag kind yan, ganito. Worry can rob you of happiness, but kind words will cheer you up. Di ba? Ang sarap no, nakakaano. Kaya kung galit naman, no, gentle words, nagalit, raised through anger, ano sabi? A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Di ba? Nagiging mahinahon tayo. Pleasant words encourage learning. Ano sinasabi niya? Pleasant words promote instruction. Kahit sa mga anak natin, you want them to learn, speak to them heart to heart. Hindi
Hindi lagi pasigaw, laging mali, parang walang tamang ginawa. Always teach them na mag-usap tayo ng puso-puso. And of course, honest words make us feel loved. And honest answers that is loved. Diba, pagka tapat ang tao sa iyo, parang you feel you are trusted. Mahal ka. Now, if you are imagining, ano ba yung kiss on the lips? Kung hindi na-experience, kalimutan niyo na yan. It's okay. Basta it feels like you are loved. Okay? Now, wise words heal broken hearts. As in, kaya sabi ng Bible, let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. Now, let me just end. Naalala ko kasi itong seasoned with salt. There was a restaurant in the US na nag-invento sila ng seasoning na napakasarap. Kakaiba, hindi lang basta asin, meron silang hinalo doon. Na pag nilagay sa ulam, sobrang sarap. Kaya ang ginawa ng mga tao, ninanakaw nila yung seasoning. Ninanakaw nila yung seasoning. Inuuwi nila para magamit nila sa bahay. Naisip ko, how I wish that we Christians, whenever we speak, people around us will get our words and take it as theirs and reminding themselves and to their children and to the people around them, I got these words and this is really makes my life worth living for. Why? Narinig ko sa mga Jesus. Di ba ang sarap? Nasa atin ang gagaling na tayo yung may taglay ng mga salita ng buhay. Ulitin ko, hindi natin kaya yun hanggat hindi pinapalitan ng Diyos ang ating puso. The heart of stone being replaced with a heart of flesh. A heart that only God can give. Yun yung siya yung magiging hinete. Siya yung magiging piloto na hinahayaan din, Lord, makapangyarihan nila. Take control of my tongue. Na Lord, ikaw ang Panginoon. Be the master of every part of my being, especially my tongue. Tayo pong lahat, tayo mo ko at pumikit sa dali. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng totoo mong kalalagayan sa buhay. Ikaw lang nakakaalam ng totoo mong sitwasyon. Hindi advice ito na ito gawin mo, itong salita gamitin mo. Those advice are good. But those pieces of advice are nothing unless God reigns in you. He alone can change our hearts, the very source of the right words, the very source of words of God. Hindi natin kayang i-produce ang buhay, ang mga salita ng buhay, without Jesus, the very Word of God, the very life that we need. Hindi natin may papasa ang buhay sa ating mga anak kung wala rin buhay sa ating mga puso. So I pray, you know your condition. You don't need to pretend. You just need to be honest and say, Lord, change my heart and make it over to you. Lord, make my heart so that I will speak the very word of life from the very heart of Jesus. Kaya kung hindi pa, ang puso mo hindi pa talaga sa Diyos, just be humble. Admit to God, Lord, change my heart. Kung ikaw kinakausap ng Diyos, just raise your hand before the Lord. Yes, ako po yun, Lord. Ako po yun. Yes, huwag ka maya. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus, for your humility. Thank you, Jesus, hallelujah. And for those who raised their hands, sabi mo, Lord, change my heart. I acknowledge that you are the Lord and the Master of my life. Thank you for dying on the cross for my sin. Thank you that you rose again from the dead. And thank you that you are giving me a new life, a new heart, a new beginning. And thank you that you will be over this life. That whenever I speak, help me to always speak life to people. To always speak life to every person I talk to. Lord, I pray, allow me, Father God, to be a channel of change in this country, in my family, in my community. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Fill my hearts with praises of you. Lord, I know I cannot change my heart unless you do. So thank you, Lord, for your willingness to change me. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you that in the name of Jesus, hallelujah, you speak healing. In your name, there is life. In your name, O God, there is power. So Lord, thank you. Take over me. So I pray, Father God, not only for the family represented here, but even for those who are watching online.
I pray that they too will experience the change of heart, the heart that comes from the heart of Jesus. Thank you, Lord. We love you because you first loved us. We honor you, for you deserve all glory, honor, and praise. Lord, nais namin pagpapilihan, pasalamatan, at pagitan ang buong puso namin dahil kayo ang Diyos na karapat-dapat itanghal sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Magandang araw CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ang ating pastor na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw sa lahat. Mabuti naman sa biyaya. Okay po, para po sa ating unang katanungan, bilang Kristiyano, paano ba dapat tumugon kapag may nagsasalita ng masakit o nakakasakit sa atin? Dapat natin maintindihan na hindi natin mapipigilan yung mga tao sa pagsasalita laban sa atin. Pero mapipigilan natin yung tugon natin sa kanilang mga sinasabi. Paano? Balik ka sa Panginoon Diyos. Isipin mo yung katotohanan na binibigay ng Panginoon. Pag iniinsulto ka, isipin mo ano yung totoo na sinasabi ng Panginoon. Diba? Kaya huwag kang mag-focus doon sa sasabihin nila. Importante